Magandang umaga po sa ating lahat. So, bago tayo magsimula, itanong ko lang po kung meron po bang hindi nakakaintindihan ng Tagalog o English. Kung wala naman, magsimula na po tayo. Pakipatay po muna ang inyong mga cellphones at communication devices upang iwas abala at mga distractions. Pag-uusapan natin ngayon ang nangyaring insidente sa Santa Taniaga City at ang mga magaganap sa buong operational period ngayong May 18, 20XX, 600 hours hanggang mamaya May 18, 20XX, 1800 hours. Lahat ng detalye ng ating plano ay nasa inyong kopya ng Incident Action Plan. Ang mga objectives natin para sa operational period na ito ay ang mga sumusunod. So, number 1, ensure the safety of the responders and the public at all times. Number 2, search and rescue for trapped victims in barangays Masama, Maasim, Malaki, Maliwanag, Maliit, and Mapait within the operational period. Next, provide for the emergency needs of people in evacuation centers at barangay Malaki, barangay Maliwanag, and barangay Masama. Number 4, clear debris from the main road and areas to facilitate entry of assistance at the main road connecting barangay Maliit, barangay Malaki, and barangay Masama. Next, re-establish power and communication lines in the city at the northern and southern parts of the city within the operational period and put out the fire and prevent it from spreading at the northern parts of the city within the operational period. Tingnan ang inyong ICS Form 202 para sa mga detalyong line. Ngayon, nandito ang ating Operation Section Chief para bigyan tayo ng update sa kasalukuyang sitwasyon. Thank you. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng malaking pinsala lalo na sa timog na bahagi ng lungsod, partikular sa barangay Masama. Samantala, mayroong report ng fire outbreak sa mga barangay Maliit, Mapait at Maliwanag. Resulta ng gas explosion. Naputol ang linya ng ating mga komunikasyon at base sa initial report ng PNP, malaking pinsala sa mga gusali sa timog na bahagi ng syudad. At tinatayang nasa 100 tao ang injured. Mayroon ding report na nawawalang villagers. Ang main road na nagkokonekta sa barangay Maliit, Malaki at Masama ay naharangan dahil sa pinsala. Kailangan nating magtrabaho ng mabilis para matulungan ang lahat ng nasasakupan. Maraming salamat, Sir Florante. Ngayon naman, ang kondisyon ng panahon ay ang mga sumusunod. Ngayong umaga, makulimlim na may temperatura umaabot sa 31 degrees Celsius at humidity at 75%. Mamayang hapon, expect natin na may makulimlim na panahon at tanakan ng pag-ulan na may temperatura na 31 degrees Celsius at humidity na 71%. At mamayang gabi, expect po natin na pwedeng umulan ng mahina at temperatura na aabot sa 28 degrees Celsius at humidity at 78%. Pakicheck rin yung ICS 202 para sa ibang detalye hinggil sa weather updates. Ngayon, balik tayo sa ating Operation Section Chief para sa mga operational assignments. Para naman sa ating operational assignment at roll call, unang-una, siguraduhin kumpleto ang ating mga kasamahan. Para naman sa ating roll call, sa Division 8 na binubuo ng 4 na task forces, Division Supervisor Armand Tili. Para sa ating Task Force SRR1, Task Force Leader Rowena T. Mario. Ang Task Force SRR1, ang inyong work assignment ay nakatasan na conduct search rescue operation para sa Division 8. Sa Task Force Medical 1 naman na pinapangunahan ng Task Force Leader Paul D. Malanta. Para sa Task Force Medical, magbigay o mag-provide ng medical na tulong para dito sa bandang Barangay Masama. Para naman sa Task Force EVAC 1 na pinapangunahan ng Task Force Leader Maria Ili. Ang pangunahing assignment para sa Division 8 Task Force EVAC 1 ay mag-provide ng pangangailangan para sa mga evacuees na nasa ating evacuation center. Para naman sa Task Force Clear 1, Task Force Leader Tel M. Ong.
ang inyong pangunahing assignment ay tanggalin ang lahat ng mga nakabara o nakaharang, partikular sa barangay Masama. Para naman sa Division B, na supervised by June M. Long, na may 7 task forces. Para sa Task Force SRR2, Task Force Leader 1 M. Paul. Ganun din ang pangunahing assignment. Para sa Division B, mag-provide ng search and rescue, partikular sa Barangay Maasim at Malaki. Para naman sa Task Force SRR3, Task Force Leader Super L. Mario, ang pangunahing assignment, search, rescue operation para sa Maasim at Malaki sa Division B. Para naman sa ating Task Force Medical 2, Task Force Leader Melly Pico, magbigay ng tulong medical, partikular sa mga nabanggit na barangay sa Division B. Para naman sa ating Task Force Clear 2, Task Force Leader Arnold T. Talong, magbigay din ng assistance para sa pag-clear ng ating daanan, partikular sa Division B, Barangay Malaki at Maasim. Para sa ating Task Force Com na pinapangunahan ng Task Force Leader June P. Mayo, ang pangunahing assignment ay ayusin ang ating mga linya ng komunikasyon. Para naman sa ating Division C, supervised by Ian Z. Pasis, na mayroong 5 task forces. Task Force SRR4 na pinapangunahan ng Task Force Leader Mark T. Uy, partikular sa Barangay Maliwanag, Maliit at Mapait, conduct search rescue operation. Para naman sa Task Force Medical 3 na pinapangunahan ng Task Force Leader Ted M. Falyon, magbigay ng medical na tulong, partikular sa Maliwanag, Maliit at Mapait. Para naman sa Task Force Clear 3 na pinapangunahan ng Task Force Leader Rowan T. Ruiz, ang pangunahing work assignment ay tanggalin lahat ng nakabara, partikular sa mga nabanggit na barangay, Maliwanag, Maliit at Mapait. At sa panghuling Task Force natin sa Division C, Task Force 5 na pinapangunahan ng Task Force Leader Lito M. Apoy, ang pangunahing work assignment ay apulahin ang mga fire outbreaks sa nabanggit na barangay, Maliwanag, Maliit at Mapait. Salamat po. Maraming salamat, Sir Dorante. Ngayon naman, dito ang ating safety officer para sa mga safety reminder. Magandang umaga muli. Ang kaligtasan ng ating pangunahing prioridad, maging mapagmatsyag sa mga posibleng panganib tulad ng pagbagsak ng mga debris at iba pa. Mangyaring magtrabaho ng may kapareha, laging sundin ang mahigpit na mga lituntunin sa kaligtasan. Dahil na ayon sa mga ulat mula sa PVOX, inaasahan ang mga aftershocks, kaya tiyakin ang inyong mga kaligtasan. Salamat. Thank you po, Sir Nasser. Ngayon naman, tawagin ko ang ating Logistics Section Chief para sa mga logistics concern. Good morning, responders. So, for logistics concerns, any problem for our communication flow, you may refer to Form 205. Ganon din, sa any medical concern, you can refer to our Form 206. Sabihan ng inyong mga supervisor leaders for any resources, additional or kulang, please request using Form 213. And all out naman tayo sa lahat ng resources, sapat naman ng food and water supply. Pwede kunin nyo mamaya after the briefing. And kung may mga magbibigay pa other agencies ng ating food and supply, bibigay natin sa mga responders na nangangailangan. And that's all. Safety first and always pray sa lahat ng ating gagawin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Nelmed. Ngayon naman, dito ang ating Finance Section Chief para sa mga financial reminders. Magandang umaga sa lahat. Para sa operasyong ito, meron tayong pondo na 100 million pesos. Please make sure na recorded lahat ng inyong oras. And also siguraduhin na lahat ng transaction ay suportado ng official receipts
at iba pang dokumento para sa reimbursement at audit. Para sa iba pang financial concerns, just reach me. Thank you. Salamat po, Ma'am Aisen. Ngayon naman, tawagin ko ang ating Public Information Officer para sa mga updates sa communications. Thank you, Chief. Yung mga updates po natin ay ibibigay sa publiko in regular intervals. Palagi pong tandaan, huwag po tayo mag-entertain ng mga interview o magbigay ng mga unofficial statements para maiwasan po natin ang miscommunication. Lahat po ng media inquiries ay i-direct po sa akin para sa consistency. Salamat. Salamat po, Ma'am Jocelyn. Ngayon, tawagin ko ang ating liaison officer para sa mga ilang updates. Good morning. Kami ay nag-coordinate sa mga lokal na otoridad at mga external support agencies para siguraduhin ang smooth response. Ang mga karagdagang resources ay inasahang darating mula sa mga kalapit na munisipalidad sa loob ng 24 oras. Maraming salamat. Salamat po, Ma'am Myra. Tawagin natin ang ating incident commander para sa kanyang mensahe. Salamat. Nais pong gamitin ang pagkakataong ito na magbigay ng pasasalamat sa inyong dedikasyon, pagsusupika at pagtutulungan sa bawat isa. Isagawa natin ng maayos at ligtas ang ating mga plano. Manatiling nakapokus at bukas ang inyong linya ng mga komunikasyon. Nakasalalay ang ating tagumpay sa ating pagtutulungan at professionalismo. Magandang ulit. Salamat po, Sir Nasser. Ngayon, ang susunod na operation briefing ay nakatakda bukas, May 19, 20XX at 0600 hours. Pwede nyo na pong i-on ang inyong mga cellphones at communication devices bago pumunta sa inyong mga breakout rooms. Division A, pumunta sa North Wing para sa mga additional instructions. Division B, pumunta sa West Wing para sa additional instructions. At Division C, pumunta naman kayo sa East Wing ng ating hall. Yun lang po at maraming salamat.